Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga Saduseyo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Caifas, si Juan, si Alejandro at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, "Sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito?" Sumagot si Pedro, "Napuspos ng Espiritu Santo, mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel bayaang sabihit kanyang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng batoy higit na mahusay. Ang lahat na ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak ating ipagdiwang. Kami ay iligtas, tubusin mo poon, kami ay iligtas, at pagtagumpayin sa layunit hangad, ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain, magmula sa Diyos ang pagpapalay kanyang tatanggapin, ang poon ang Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang kambal, Natanael na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako, sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang, sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pangpang. Mga 90 metro lamang,
Pag-ahon nila sa pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. Halika kayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay at Happy Easter po sa ating lahat, no? Mula po sa amin dito sa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, sa TV Maria Friday Edition, Happy Easter po. Naku, ito na po ang pinakahihintay nating panahon. Pagkatapos ng 40 araw na paghihintay at paghahanda natin. Napakakala po ninyo alam niyo po yung 40 araw at 4 na gabing yan ay hindi naman po paghihintay natin sa kamatayan ng Panginoon, no? Ngunit ito po ay paghihintay natin sa Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya nga yung Kwaresma ay panahon ng pag-asa na sa ating ginawang paghihintay, sa ating mga ginawang pag-aayuno, sakripisyo, pagdarasal. Meron tayong tinitignan, meron tayong tinatanaw. At yan ay ito na. Ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Kung saan tinalo ng ating Panginoong Hesukristo ang anumang paghihirap at ang kamatayan. That is the good news. Sino pang hahanapin mo? Sino pang hahanapin natin? Ang Panginoong butihin, ang Panginoong makapangyarihan na nagpakasakit, namatay at muling nabuhay. San ka pa? Sabi nga ng mga kabataan, siya na. It is the Lord. Yan ang magandang linya sa ebanghelyo natin sa araw na ito. Ito po yung tinatawag nating muling pagpapakita ng ating Panginoon. Katunayan, pang-apat na po ito Ang unang pinakitaan, syempre, si Maria Magdalena. Pangalawa po, yung mga alagad nung wala pa. No? Sino po yung wala nung pangalawang nagpakita ang ating Panginoon? Missing in action. Sino po yan? Si Tomas. Yan yung pangalawang pagpapakita. Yung pangatlong pagpapakita ng ating Panginoon ay nung nando na si Tomas. Eto na, yung dramatic. Ipasok mo sa aking tagiliran ng iyong daliri. Ang iyong kamay. At ipasok mo sa aking mga kamay ang iyong daliri. Nando na si Tomas. At anong sinabi ni Tomas nung nakita na niya ang Panginoon? My Lord and my God. Panginoon ko at Diyos ko. Ito pong ebanghelyo ngayon ay ang ika-4 na pagpapakita ng ating Panginoon. Ito po ay naganap, very familiar. Para bang nagbabalik tanaw. Yung simula ng pagtatagpo ng mga alagad at ni Kristo. Habang sila ay nangingisda. Sila Pedro at ang kanyang mga kasama ay nangingisda. Biglang dumating ang Panginoon. Wala silang nahuli. Ngunit anong sabi ng Panginoon? Doon, ilagay ninyo sa bandang doon. Sumunod sila. Pero, hindi pa nila nakilala ang Panginoon. Ito po yung parang katakataka. Hindi nila nakilala ang Panginoon? Hindi nila natandaan ang Panginoon? Ano bang bago sa Kanya? Di ba ganyan po tayo, Pag meron tayo nakikita na makakaibigan, ano sasabi natin? Wow, parang may iba sa'yo ngayon. Parang hindi kita nakilala kanina. Ikaw na pala yan. At yun yung tagpo, hindi nila nakilala ang Panginoong kaagad. Ngunit, sila ay sumunod pa rin. Nung inihagis na nila ang lambat doon sa tinuturo ng Panginoon, nakakuha sila ng marami sa kanila nasabi, it is the Lord. Ang Panginoon ito. Mga kapatid, ito ang nais ng ating Panginoon na sabihin natin
na paniwalaan natin, na pakinggan natin. It is the Lord. Buhay siya. Buhay ang Panginoon. Alam niyo po, noong pong Easter Vigil, last Saturday, ako po tuwang-tuwa sapagkat ako po ay nabigyan sa unang pagkakataon na magmisa, mamuno sa naging Easter Vigil sa mga kapatid nating kababaihan sa loob ng correctional sa Mandaluyong. Kami po ay nag-Easter Vigil, maaga-aga nga lang, no? Parang po nung dati po nag-Easter Vigil na po ako dati sa mga kapatid natin sa Manila City Jail naman. Yun ang una ko pong Holy Week service. Nako, kahanga-hanga po yung mga kapatid natin na nasa loob ng mga bilangguan. Hindi, ito ang patunay, hindi kahit ang mga rehas ang pwedeng pumigil sa kanilang pagdiriwang ng mahal na araw. Kumpleto po ang mahal na araw nila doon. Mula Palaspas, Linggo ng Palaspas, Huwebes Santo, Biyernes Santo, Easter Vigil, Easter Sunday. Yun nga lang po, maaga-aga. Siguro po kasi dapat mas maaga. Baka mamaya pagbukas ng ilaw, di ba Easter Vigil ho yun? Patay ang ilaw. Baka kinakabahan, baka pagbukas ng ilaw, 3 na lang silang nandun. Baka biglang magtakasan ito mga to dahil patay ang ilaw. Pero awa ng Diyos, peaceful, meaningful, beautiful ang amin naging pagdiriwang. Alam niyo, napakasarap ng pakiramdam. Habang pinapakiramdaman ko po, yung dilim, habang binabasa ang mga salita ng Diyos. Kasama ko yung mga kapatid natin na itinuturing nating nagkasala, nagkamali, naging masama. Kasama ko sila sa dilim. Magkakasama kami. Mga kapatid, yung 40 araw, magkakasama tayo. Sama-sama nating binalikan, hindi lamang ang paghihirap ng Panginoon. I am sure, binigyan tayo ng Kwaresma ng pagkakataon na sama-sama nating balikan, pagnilayan ang mga naging pagkakamali natin, ang mga naging problema natin, ang mga hirap na pinagdaanan natin. Kaya kita niyo po nung mahal na araw, no, yung mood, nakikisa ang panahon Parang ang lungkot, parang mainit, parang automatic tatahimik lahat. Parang biglang magninilay lahat, lalo na yung mahal na araw. Pero lang doon sa mga nag-swimming at doon mga nagbakasyon ng mahal na araw. Pero kung ating seryosong pinagnilayan at ipinagdiwang ang mahal na araw, ang gandang tingnan, sama-sama tayo. Ngunit mga kapatid, sa pagkakataong ito, pagbukas ng ilaw ng Easter Vigil, sama-sama rin naming nakita ang liwanag. At yan po ang nais na iwan na mensahe ng ating Panginoon ngayong Pasko ng kanyang muling pagkabuhay. It is I. It is the Lord. Ngunit mga kapatid, sana po araw-araw maging handa tayo sa pagpapakita ng Panginoon sa atin, kagaya ng nangyari sa Ebanghelyo natin. Very strange. Hindi kinakailangan ng isang espesyal, extraordinary, malaking event, sa isang espesyal na lugar, sa isang natatanging panahon ng pagdiriwang, magpapakita ang Panginoon. Kita niyo po ito, isang ordinaryong araw lamang nang sila ay nangingisda. Isang ordinaryong lugar lamang ng lawa kung saan sila lagi nangingisda at doon nagpakita ang Panginoon. Ito po ang ating baunin sa kanyang muling pagkabuhay ngayon. Araw-araw humanda tayo, magpapakita ang Panginoon. Ipapakita niya sa iyo ang kanyang mukha. Iparirinig niya sa iyo ang kanyang tinig. At ipararamdam niya sa iyo ang pintig ng kanyang puso. Lagi lang tayong humanda, sapagkat araw-araw, buhay ang Panginoon. Kasama natin ang Panginoon. Sana lang mga kapatid, kapag tayo po ay gumagawa ng mabuti, kapag tayo po ay gumagawa ng tama, sana dumating ang araw na hindi na tayo ang hinahangaan, hindi na tayo ang pinapalakpakan, hindi na tayo ang nakikita sa kabutihang ating ginagawa, kundi ang Panginoon.
sa loob ng bahay, sa ating mga trabaho, sa kalsada. Baunin natin ang Kristong muling nabuhay. Sa pagsasalita natin ng totoo, sa tama natin pagsasalita sa kapwa, pakikipag-usap sa kapwa, sa respeto natin sa ating kapwa, sa pagtulong natin lalo na sa mahihina, sa mahihirap, sa mga may sakit, at sa pagtanggap natin sa kabutihan din ng ibang tao. Sana hindi tayo, kundi ang mukha ni Kristo ang makita nila. It is the Lord. At mga kapatid, pagkatapos po ng 40 araw na pagninilay natin at paghahanda, pagkatapos ng 40 araw, nabalikan natin ang mga paghihirap, sakripisyo at kamatayan ni Kristo. Huwag natin kalilimutan, muling nabuhay ang Panginoon. At patuloy na mabubuhay ang Panginoon. Sana sa ating mga salita, sa ating mga ginagawa, at sa ating buhay, makita at mapatunayan ng iba na buhay nga ang Diyos. It is the Lord. Happy Easter po sa ating lahat. Buhay ang Diyos. Buhay ang Panginoon. It is the Lord. Amen. Is it all the story as He keeps on loving us for all time? His radiance never ceases to shine. We could wake the nations, we could light up the world with the power of 100 voices, or the light of 1,000 stars. There wouldn't be a loveless day or a dark lonely night if we just see the world today through His loving eyes. Would you know what a cheerful child sees when he closes his eyes to dream? I know praise for someone's warm